kayo doon sa, okay na ako, nasa loob na ako ng 6 eh. Ganun na pala gagawin mo, bakit ka pa pumasok dito? Inaksaya mo panahon namin. Nag-aksaya ka rin ng panahon mo. Hindi aksaya, may nakuha ka, pero hindi mo nilubos. Eh, binigay na nga sa inyo lahat eh, hindi nyo pa nilulubos. Gawin yung, gagapin niyo at gawin yung ganap. Okay? Always remember, be thankful kasi hindi lahat nabigyan ganito pagkakataon. Okay? For our final exercise, ano lang muna natin itong ano. Of course, you know, yung tatawid lang natin to. Okay? Bahay kubo. Siyempre, alam niyo yun, di ba? Ano ba yung literal na meaning ng bahay kubo na yon? What is bahay kubo? Bigyan mo nga ako description. Ano ba yung bahay kubo? Yung kanta. Anong klaseng kanta yon? Yung payak yung pinapakita. Parang sa probinsya. Kanta ng mga gulay. Folk song. Folk song. The genre, okay? It's a folk song. At merong standard o yung pangkaraniwan o yung regular na madalas nating marinig na interpretasyon. Paano nga yun? Pakikanta nga. Bahay kubo, kahit munti, Ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, mataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng ina. Yun, ang madalas nating alam, mula pa bata tayo hanggang ganyan. At pinag-uusapan isang bahay kubo, yun ang literal na meaning nun, di ba? Na mayroong maraming halaman sa paligid, parang probinsya, ganyan. Okay. Ngayon, yung sinasabi ko minsan ang komento sa inyo na kulang ang storytelling mo, kulang yung ganyan, hindi nagiging buo yung meaning ng kanta na yon, hindi natatawid. Okay? Baka maaring you're just interpreting it in one level. It could be just so literal. Kasi, di ba no, may time ka yung parang pinapaliwanag sa iyo yung meaning ng kanta mo? Yung sa ano? Yung about, river, yung ganyan. You were talking, in-explain, was it Sen na nagpapaliwanag dito? Kung ano yung meaning ng kanta mo? Tapos sabi mo, naintindihan ko naman. Meron tayong unang level ng pang-unawa niyan. Pwedeng yung literal na meaning niyan. Pero ang responsibilidad ninyo, okay, at yung sinasabi natin para higit nyong ma-communicate doon o mas ma-enhance yung kwento na yan, you have to make it personal. Ito na naman tayo. You have first to make it personal. So, ibig sabihin niya, maaaring magkaroon ng ibang meaning ang kundol, patola, ubod, kalabasa. Bahay kubo could mean something else. So, could we try it now, okay, na yung bahay kubo ngayon, think about it, you may find your spot, you may sit down, you may ganyan. Okay, ang idea lang, okay, bahay kubo, kasi, ang ini-aim natin dito, na mai-interpret nyo, ang ikaangat ninyo, ibang interpretasyon. Kasi physically, lahat kayo may iba-iba nang pwedeng ibigay. Okay? Pundasyon ng boses, meron na kayo niyan. Meron na kayo musicality, ang taas na yan. Okay? Ang ikaangat nyo, at kagadaragdag ng storytelling na yon, okay? Pagbibigay ng ibang klaseng interpretasyon. Para umangat kayo kasi nga hindi hinahanap yung narinig na natin previously recorded by ganito, ganun ang tunog. Hindi yon. Ang PDA ay hindi tungkol sa pangungopya o pagiging katulad nila, katulad niyan. Kailangan pagiging iba. O, subukan lang natin ngayon and make it personal and you have to share it. Okay? But first, it has to have a meaning sa sarili mo. May personal kang paglalagay doon sa lyrics no, nung kanta. Okay? So now, personal lang,
think of something fun.